Nalubog sa baha ang mga bahay, kalsada, maging mga taniman ng strawberry dahil sa flash flood sa Benguet. Tubig na may kasamang putik naman ang rumagasa sa Albay. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Bumubulwak pa ang rumaragasang tubig sa bahaging ito ng Ginubatan, Albay, kasunod ng malakas na ulan kanina. Kasamang bumalot sa kalsada ang makapal na putik at debris mula sa Bulkang Mayon. Ayon sa MDRRMO, walang naiulat na nasaktan sa nangyaring mud flow pero stranded ang ilang residente. May mga pinalikas na. Sa Mountain Province, nagmuna ng aktwal na pagguho ng malalaking tipak ng bato mula sa bundok kaninang tanghali. Hindi muna madaanan ang bahagi ng Barlig na Tonin Road. Grabing baha naman to. Malakas din ang ragasan ng tubig pababa ng kalsada sa Barangay Pico, La Trinidad, Benguet. Bandang alas 5 ng hapon kahapon. Sa kuha ng CCTV sa tapat ng tindahang ito, kita ang pagmamadali ng mga tauhan ng tindahan na maglagay ng mga sandbag bilang panangga sa ragasan ng tubig. Nalubog sa baha ang ilang kalsada at mga bahay. Hindi rin nakaligtas ang mga strawberry farm at taniman ng lettuce at repolyo nang umapaw ang katabing ilog. Bagong tanim pa naman ang mga prutas at gulay na aanihin sana sa Disyembre. Inihahanda na raw ng lokal na pamahalaan ang malaking proyekto para maiwasan na ang baha sa kanilang lugar. Baha rin sa iba't ibang bahagi ng Mangaldan, Pangasinan. Umapaw na ang tubig sa mga kanal sa low-lying barangays. Sa lakas ng ulan at hangin, naputol ang sanga ng ilang puno. Doon sa volume ng tubig na bumagsak sa atin, yung mga dating may tubig na, so nadagdagan ulit. Mga reported po tayo na nagpapatulong sa mga barangay na nabagsakan nga ng mga puno dahil nga sa lakas ng hangin. Sa barangay Tumaga, Zamboanga City, naiyak ang isang ginang nang pasukin ng abot bewang na tubig ang kanilang bahay kaninang umaga. Sa bilis ng pagbaha, wala raw silang naisalbang gamit. Nalubog din ang mga sasakyan sa labas. Ayon sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office, bumigay ang isang pader ng subdivision kaya rumagasa ang tubig mula sa ilog at inabot pati isa pang subdivision. May mga inilikas. Apektado ang mahigit 300 pamilya ayon sa City Social Welfare and Development Office. There was a section of the wall that divided yung subdivision na bridge ng tubig, malakas na tubig. So pumasok sa subdivision. And we're also going to see what can remedy be done immediately in the area. Wala pang pahayag ang pamunuan ng subdivision. Sa Cagayan de Oro City, dali-daling tinawid ng mga residente ang tulay na nagdurugtong sa dalawang barangay habang rumaragasa ang ilog noong Biyernes. Maya-maya pa umapaw na ang tubig sa tulay na pansamantalang itinayo habang ginagawa pa ang flood control project sa lugar. Ayaw na! Ayon sa CDRRMO, umapaw ang Bigaan River dahil sa pag-ulan sa bulubunduking bahagi ng Libon na Bukidnon na katabi lang ng Cagayan de Oro City. Sa Governor Generoso Davao Oriental, may mga inilikas dahil sa abot pewang na baha. Noong Sabado naman, umapaw ang tubig sa isang spillway sa Lebac, Sultan Kudarat. Sa Buluan, Maguindanao del Sur, hindi pa man humuhupa ang bahang nagsimula noong August 20. Muling tumaas ang tubig nitong weekend. Pinasok ang mga bahay kaya ang ilang residente natutulog muna sa kanilang sasakyan. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.